Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS ng mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ko sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga bayan, akala mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Joliet Sonakawa. Meron siyang 37 na mga comments. Nandiyan rin po si Grace Gruta. Meron siyang 28 na mga comments. Amelia Hogo. Meron siyang 26 na mga comments. Nandiyan rin po si Susan Pasqua. Meron siyang 18 na mga comments. And Feli Molina. Meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na na-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating po mga suki, mga Ella Birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Trineng Lozano, Rose Guevara, Leonardo Steliero, Emmy Mapalad, Lolita Maneja. Nandyan rin po si Leoncio Jr. Caga, Monet Borromeo, Lai Irabon, Alex Rosario Dembroque. I-share rin po natin si Sis Queen, Brenda Barton, Mila Valdez, Maria Milasiplon. Nandyan rin po kasama natin si Leonardo Manansala, Neil Sapio, and Haitsukoli Omas. At syempre, i-greet natin at saka i-shoutout natin at po mga pinalangga na mga legends, mga seniors, citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, kahapon, kung napansin ninyo mga kabayan, di ba meron kong post doon sa ating Facebook account na sabi ko doon na according sa aking informant, merong susugurin si General Torre doon sa EDSA. Kasi nga mga kabayan ko, meron pong EDSA o meron pong rally sa EDSA na isinagawa kagabi yung mga DDS vlogger, pati po yung mga EDSA vlogger mga kabayan na pinangunahan. Ito pong siyempre ang kalang amo mga kabayan na si Jonathan Morales. Doon kasi sa post ng Channel 167, siya po ay nang-inganyo, siya po ay nang-invite sa kanyang mga followers mga kabayan na kung saan sabi niya pupunta rin sila doon sa EDSA kasi daw pupunta rin po daw yung grupong FGF mga kabayan. Alam mo natin kung kaninong grupo po yung FGF mga kabayan. Di ba? Alam mo natin yan kasi yan po yung grupo po nila ni Dado at saka ni Commander Bukay mga kabayan. So kaya nga nasabi ko doon sa ating GC, sa aming GC mga kabayan, nagsumbong si Ivan. Sabi ko, pupunta daw ang grupo ni Dado, si Dado at saka si Commander Bukay mga kabayan. Kaya lang sana sana hindi lang ako nag-post doon sa ating Facebook account mga kabayan. Bakit si Ivan? Kasi hindi po nagpakita kagabi itong si Bukay at saka itong si Dado mga kabayan. Natakot yata eh.
Natakot sa ating post na sila ay susugurin ni General Torre mga kabayan. Mga takot pala eh. Di ba? Simpleng post lang ho yun. At saka alam niyo mga kabayan ko, alam mo natin, ito pong si Dado, siyempre, di ba gusto niya makaharap si General Torre? Kasi daw, pati rin po itong si Commander Bukay makabayan. Kasi daw, according po ni Bukay at saka ni Dado, kapag magkita sila ni General Torre, abay, di ba, sasampalin daw ni Bukay makabayan. Kaya nga, kinull out ko kaagad at saka kinunta ko aking kaibigan makabayan na meron pong access, meron pong contact doon kay General Torre. And according po doon sa aking kaibigan po na vlogger makabayan, kinuntak niya si General Torre. Siguro natiktikan makabayan. Natitikan ng grupo ni Kapitan Gago at saka ni Commander Bukay. Hindi po tayo yung dalawa doon kagabi. Pero alam niyo makabayan ko, nakita ko doon sa vlog na kung saan very familiar ang restaurant na kanila pong pinagkainan makabayan. Ano nangyari nila ni Bukay at saka ni Dado, Sir Ivan? Kasi nga, as usual, sila pa rin po ay nag-date makabayan. Silang dalawa ay nag-date pa rin po, nagtatago hanggang ngayon. Doon po sa vlog makabayan na kung saan, ipapakita ko muna sa inyo, kasi itong si Dado, malamang sa malamang at saka si Bukay makabayan, sila ay nagmanman dito. Siguro napansin nila na hindi po ganun kadami ang naputahan doon sa rally makabayan kasi nga nakita ko sa rally kahapon makabayan na yun po isinagawa po ni Judan Morales at saka nanawagan nga, diba sila si Channel 167 at saka pati po mga vlogger na kasama po ni Channel 167 makabayan. Ang daming vlogger na nawagan pero nakita natin doon na naputahan doon sa rally nila kagabi makabayan abay hindi mala umabot po ng 10. Hindi umabot ng 10 o siguro 11 na makabayan. Mabait sa Sir Ivan, gawin natin 12. Ganun lang kadami, 12. Saka mas marami pa doon yung mga vlogger makabayan. Nasaan na nga pala yung mga bayaran, yung mga rallyista. Wala ng budget. Naubos na yata makabayan. Kasi nga, 'di ba sila po yung na-booking makabayan. Nung nag-away po itong dalawa si Maui Spencer kasi nga meron vlogger. Meron kasi tayong viewer makabayan na nagsabi sa akin na Sir Ivan, please wag mo nang tawagin si Maui Spencer na Princess Maui kasi hindi na bagay sa kanya makabayan. Well, no problem ho yan. Tatawagin natin pong Maui Spencer. The scammer. 'Di ba? Dahil po sa away ni Maui Spencer at saka ni Joy DeViver makabayan, 'di ba na booking na kanila pong pinagpirahan, kanila pong binodol yung mga kababayan natin po ng mga OFW para lang po sa rally. So ngayon, sila po hinanapan makabayan, hinanapan sila ng tawag to yung listahan kung saan ginasto yung binigay sa kanila na pera kasi malakihan makabayan. Diba isipin nyo po, isang tao, isang account makabayan, nabigay po ng 10,000 plus, meron pong 12,000 plus, pinakamababa na nakita ko doon na nagbigay doon kay Joy makabayan, siguro mga 5,000 or 6,000, tas marami yon. Isipin niyo lang po, maraming tao makabayan. Kaya nga nasabi noon time na yon ni Maui Spencer na umabot daw ng 200,000 yata yon, if I'm not mistaken. 200,000 ba yon or 400,000 ang nalikom nila na budget makabayan. Tapos inakusahan niya si Joey. Malamang totoo makabayan kasi nga nagalit kagad si Joey. So siguro wala na po yung mga funders na makabayan kasi nga binudol nila. Dahil wala na pong funders ang kanilang rally dyan sa EDSA, kukunti na lang po ang nabotahan doon sa rally kagabi makabayan. Siguro na nakita po ni Dado at saka ni Bukay, hindi sila lumabas makabayan. Or baka sila po ay nagmanman dito, nagmasid-masid makabayan, baka pupunta doon itong si General Torre. Hindi lumabas sa restaurant. Ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Dado makabayan na kung saan klarong-klaro talaga na sila ay nagtago. For more details, let's watch this. May offer na umalis ako, mag-factor ako, mag-asylum ako sa Malaysia. Di ba gago? So, ngayon, ang dami nagpaplano. So, kami, tinitignan namin yung overall. Kaya huwag kayo naiinip. Hintayin niyo yung hudyat ko kung lalabas ako o kung hindi ako lalabas. Ang kagandahan nung cool ako is it's the trait of hunter, no? Alamin mo kung sino yung kalaban mo, sino yung kaaway mo, sino yung kakampi mo. So, nandun ako. Huwag kayo naiinip. Kami nag-iisip.
nag-iisip kami. Right now, alam namin kung anong gagawin after na kunwaring magbago yung tihip ng hangin. Yun yung isang hurdle. Yung magsama-sama kayo, magbuklod-buklod kayo, tumayo kayo sabay-sabay sa hudyat, isa lang ang sigaw. BBM, wala ka na. We are terminating you. Kaming mga kababayan, we are terminating you. Resign, meron pa siyang option eh. Kuhayo ko. Ano gagawin niyo? Kuhayo ko. Pero kung BBM, you are fired. We are terminating you. And everyone supporting you are terminated. Ganun ba? That's the will of the Filipino people. Sun tayo. Pero ngayong style na yan, wala eh. O di ba napansin nyo ba yung background makabayan? Sino ba nakapansin? Kasi nga doon ko nakita po sa nag-comment makabayan, tinanong niya itong si Kapitan Dado. Sabi niya, Sir, Kapitan, nandyan ka ba malapit sa EDSA? Siguro, na-recognize nila na familiar po yung background makabayan. Malamang sa malamang, nandun po malapit sa EDSA itong si Bukay at saka ito pong si Dado makabayan. So sila po yung nagmanman dito. baka natakot sa ating post eh. Di ba? Susugurin ni General Torre, takot pala eh. At saka, alam niyo makaaban ko, before po sa kanyang mga sinasabi, the same vlog po makaaban, the same na vlog, doon po sa kanyang bandang unahan yata yon or doon sa may introhan makaabayan, sinisisi niya yung INC. Yes, you heard it right. Sinisisi niya yung INC Makabayan na sayang daw, pagkakataon na daw yun ng INC Makabayan na manawagan daw na ibaba or pababain sa pesto si PBM. Bakit daw ang ginamit, bakit daw ang mga agenda nila doon ay Peace and Unity Rally na dapat daw napababain daw sa pesto si PBM, yun daw ang isisigaw dapat ng INC. Sinayang daw ang pagkakataon ng INC Makabayan. O di ba gamit na gamit nila yung INC, tas ngayon sinisisipan nila yung INC kasi nga malaking benepisyo sa kanila makabayan yung INC sana. Pero hindi epektibo, hindi sumang-ayon sa kanila kasi ang gusto po ng mga DDS, iba ang isisigaw ng mga INC members. Pero siyempre, ang INC members gusto nila kasi ng unity at saka peace makabayan. Which is yan po'y hangad nating lahat. Okay naman po yung rally ng INC. Kaya lang yun po ay nagkalitsi-litsing nung nasalita na po itong si Marcoleta makabayan. But overall, okay na sana yun eh. Pero ngayon, galit na galit itong si Kapitan Dado makabayan. O ngayon, mga INC members, narinig niyo na po, sinisisi kayo ni Kapitan Dado. Susuportahan po ba yung gonggong na yon? At saka napansin ka makabayan. Ngayon, sunod-sunod na po ng mga vlog po ni Dado at saka ni Commander Bukay or Colonel Mitran makabayan. Bumaba talaga yung engagement nila kasi nga pinapaasa na po nila ang kanilang mga followers makabayan. Kung napansin nyo, sinabi po ni Kapitan Dado na kung lalabas na daw kayo, ang ibig sabihin, yung mga followers makabayan, susunod lang sila makabayan. O diba, parang gagawing pain dito ang kanilang mga followers. Na samantala na dapat, noon pa, lagi niyang sinasabi na sila dapat ito yung mangunguna makabayan. Nasaan na yung mga sinasabi nila na 40 million na mga followers makabayan? O diba, inuuto lang nila. Hindi yan mangyayari. Sila ngayon ay pakunti na ng pakunti makabayan. So anyways, pag-uusapan natin ang mangyayaring inquiry hearing po doon sa Kongreso makabayan. Yung tungkol po sa mga fake news peddlers. This coming February 4 pala makabayan. Yes, that is confirmed. February 4, this coming Tuesday. Diba sinabi ko last time sa ating last vlog makabayan na either that is February 3 or Monday or February 4. Ngayon, konfirmado na po makabayan. February 4 mangyayari yung inquiry hearing doon sa Kongreso kasi nga dito ko nakita makabayan sa pinakita po na invitation letter from the Congress to Trixie makabayan. Yes, ito pong si Trixie Cruz, meron pa siyang invitation na pinost niya sa kanyang Facebook account makabayan. Kumpirmado, si Trixie Cruz ay pupunta doon sa hearing makabayan. So sino-sino pa Sir Ivan? According po ni Trixie Cruz, kasi pinanood ko ang kanyang live makabayan,
Pati rin daw itong si Mark Lopez. Si Mark Lopez kumpirmado kasi naka-receive daw ng letter itong si Mark Lopez. But I am not sure sa iba. Like for example, ito pong si, 'di ba sa Abines, kasi 'di ba tayo pinanawagan makabayan. At saka sinabi ko rin po dito na malamang sa malamang mataas po yung posibilidad itong si John Abines or si Ernest Abines makabayan, isa siya dito sa ipapatawag doon sa Kongreso. Kasi maraming beses na siya dito napakalat po ng fake news. Lalo na yung sa latest issue nila, yung sa bicameral report na document na pinakita po ni Congressman Ungas Makabayan at saka ni Vic Rodriguez. 'Di ba sabi pa nga niya na greatest robbery caught in the camera yung bicam report Makabayan or yung GAA 2025. So mataas po yung posibilidad ito pong si Abines isa rin po ito ipapatawag po doon sa Kongreso Makabayan. Ngayon naglabas po ng listahan itong mga DDS. Itong mga DDS, for example, nakita ko to doon sa live po, sa vlog po ni Pambansang Loyal o yung pong si Kapitan, Pangkapitan, ito pong si Pambansang Tagiptip mga kabayan. Nung nag-vlog siya kahapon, nakita ko yung listahan na pupunta or inimbitahan daw ng Kongreso na pupunta doon sa inquiry ng Kongreso Makabayan. Nandyan po sa listahan itong si Joy Diviver. Yung una, nasa taas Makabayan, dyan po si Joey. Ang sa gilid, dyan po si Crisette. Dyan po siyempre, yung Banateros. Dyan po si Banatbay, si Boss Dada, si Dagol. Nandyan po si Maharlika. Imbitado ba si Maharlika Makabayan? Kasi kapag useless naman kasi na itong si Maharlika ay imbitahan, inandun siya sa US Makabayan. Di ba? So, mahirap, wala yan. Kasi yan si Maharlika. Pero nilagay po sa kanang listahan makabayan. Nandyan po itong si Sasot. Nandyan po, siyempre, yung si Banateros. Yan si Tio Moreno. Sino pa? Yung si Real Talker makabayan. Nandyan rin po itong si, nasa baba. Itong si Badoy. Itong si Badoy. Dyan si Mark Ramos. Sorry, Mark Ramos. Itong si Mark Tolentino at saka yung si Trexie Makabayan. Pero dito po sa mga pro-BBM vlogger, kasi according po doon sa vlog ni Pambansang Loyal, ito si Pambansang Tagiptip Makabayan na maging unfair daw ito, bakit wala dang BBM vlogger na inimbitahan? Well, actually, meron po Pambansang Loyal. Meron pong BBM vlogger na inimbitahan. At doon ko po ito nakita Makabayan sa aming GC. Kasi ang GC namin, tatlo eh. Meron tatlong GC si Ivan. Meron tatlo at saka siyempre dito lang po sa isang GC. Siyempre, mga confidential po na mga personalidad Makabayan. Di ba laging sinasabi na meron tong informant, meron tong intel. So doon po sa mga important po na mga side na yon. Dito po sa isang GC namin, may nakita ko doon na nag-comment na meron daw mga pro-BBM vlogger na iimbitahan or inimbitahan na makabayan. Yes, meron po. Okay naman yan. Wala namang problema ho yan. Kasi alam po ng mga BBM vlogger side na wala naman po kaming ipinapakal po ng mga fake news. At suportado po ng mga BBM vlogger yung Quadcom, yung Tricom, or yung mga hearing dyan sa sinagawa po sa Kongreso, dyan po sa Senado. Walang problema ho sa BBM vlogger side. Kasi kami po ay hindi napapakalat ng mga fake news. Ang mga nagpanik ngayon, ang mga galit na galit makabayan, yung mga DDS fake news peddlers na mga vlogger. O, di ba? Talagang galit na galit sila doon sa kanilang mga vlog makabayan. Kasi daw, itong gagawin daw na hearing dyan sa Kongreso, panghaharas daw ito sa kanilang makabayan. Gusto dang bubusalan ang kanilang mga bunganga para hindi daw sila makapagsalita makabayan. Hindi naman kasi ganyan ang agenda po ng hearing ng makabayan. Kundi according po kay Dan Fernandez at saka kay Barbers na sila lang po dito ay kukuha lang po ng mga information galing po sa mga DDS vlogger o sa mga vloggers makabayan. Asan po sa mga vloggers, dito rin po sa mga mainstream media. So I believe wala naman sigurong iko-contempt diyan kasi nakita ko doon kay Trexie Cruz sa kanyang live. Sabi niya magdadala daw siya ng mga senina or yung mga clothes niya makabayan or gamit niya in case daw na sa dito ay iko-contempt. O di ba nag-una na dito makabayan, parang inunahan na nila yung Kongreso natin. Walang ganyan po na sinasabi
si Barbers. Ang gusto na po ni Barbers, makabayan ko, makakuha sila ng information kasi plano nilang aamindahan yung active, yung current natin po na batas which is yung cybercrime law, makabayan, para maayos sila at madadagan nila po yung guidelines doon, makabayan. Yun po ang purpose po ng hearing na yan. Pero syempre, iibahin ka agad na mga DDS. O diba? So again, this coming February 4, Tuesday, makabayan, mag-start or mangyayari yung hearing, inquiry hearing doon sa Kongreso. At dapat, sa kasakto lang talaga, kung totoo man no, nandyan po sa listahan itong si Mr. Real Tucker, makabayan, na taga Davao, at ang gonggong yan mahilig talaga po pupakalat po ng fake news, makabayan, at may kulang dyan. Yung pong si Bisdak Heroes, makabayan. Itong si Bisdak Pilipinas, numero 1 talaga na lagi pong napapakat po ng fake news, makabayan. Naalala nyo yung sinasabi niya tungkol doon sa Walang Gutom Kitchenette, makabayan, na programa po ng DSWD at sa kanyan po ay inayudahan po ni Efelisa, makabayan. Natira-tira daw yung pagkain na mga ipinapakain doon sa mga kababayan natin po, makabayan. Gungong talaga tira-tira, bobo talaga hindi naintindihan, makabayan. Naalala ba natin yon? Si Bisdak Pilipinas ang nagpakalat ng, makabayan. Kung ako yung yung masusunod no, dapat iimbitahan na po iyang si Bisdak Pilipinas. Okay? So speaking of DDS, makabayan, di ba meron pong kumalat kahapon? May kumalat kahapon na isang poster which I believe ito po ay luma, makabayan. Pero ito po ay ibinalik dahil nga, siyempre, di ba, si Marcoleta, si Congressman Marcoleta, siya po ay tumakbo bilang senador, makabayan. Nalaban natin, year 2020, meron kasing inihain po na bill, House Bill 4633 yata yun if not mistaken, na itong tungkol po sa crucifix, makabayan. Kasi ang House Bill na final po ni Marcoleta, anti-crucifix bill, makabayan. Year 2022, that is before po sa election, makabayan, di ba yan po ay kumalat po na picture na yan. Pagkakala ko nga na yan po ay fake news, makabayan. Totoo pala yan kasi nakita ko dun sa balita, year 2020 pala yan, final ni Marcoleta. Kaya lang, itong si Marcoleta, hindi siya sinuportahan po na ganyang makasamahan po ng mga nandyan po sa Kongreso. Siya po ay kinuyog po ng netizen. Siya po ay kinuyog po ng mga Katoliko kasi nga tingnan nyo, anti-crucifix bill, makabayan. Ipinagbabawal niya yung cross. Pero according po dito ni Marcoleta, ang ibig nilang daw sabihin, makabayan, ang nandun po sa sa hospitals. Ito pong video na to, ipapakita ko sa inyo kasi siya po ay nagpalusot the other day, makabayan, kasi nga bumalik ito. Ito po ngayon ay nag-viral. Kasi kung maalala natin, diba, during po sa election, makabayan, siya ay umatras. Kasi nga hindi talaga tumaas ang kanyang survey at kitang-kita talaga kung ilan na po doon ang buboto sa kanya, makabayan, dahil po dito. Isipin nyo, anti-crucifix bill, which is pangit ho yan at marami pong mga Katolikong magagalit dyan, makabayan. Ito ang kanyang palusot the other day. For more details, let's watch this. Kapatid na Katoliko, tandaan ninyo, nasa larawang ito, siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Yeah. Oo, nung pumunta ako sa San Fernando, siguro mga 2 years ago ito, Opo. nung ipaliwanag ko dun sa, ay, ganun pala yan. Opo. Inamin niya sa akin, alam mo kung kaya sumama rin ng loob ko sa iyo. Ayun. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka ganyan, gusto kong ipaliwanag. Tama po kayo. Kahit na kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, Oho. nakakaawa ka, kikita siya sa magitan ng panlilim lang sa kapwa. Oho. Procedure dyan, pag hindi mo ni-refile yan, wala na yan. Wala na. Opo. Makikita naman nila kung ni-refile. Opo. Well, sana. Gusto mo Merong website ng House of Representatives. Opo. Salain niya sa website. Wala na makikita ganun. At kayo po, binubuhay nila. Silang bumubuhay. Nakita mo, pati patay, gusto nilang buhay. Oho. Ito kaya yung totoo. Opo. Pero kailangan mong ituwid Tama po. yung katotohanan. Kasi pag hindi mo itinuwid, mag-aakala yung tao na totoo yun. Totoo. Ang version ng totoo, yun Ilang beses na rin natin na ipaliwanag. Noong pang 2022 elections yan. Oho. Isipin mo naman, para lamang sila makapandaya, i-recycle nila ito. Pati ba naman yung katalinuhan ng ating mamamayan, susubukan pa nila. Okay, so before po nag-explain, ito pong si Marcoleta, the other day, makabayan, ipinakalat po ng mga DDS na fake news daw
yung bill na yun mga kababayan, fake news daw. Ngayon sila ay nabalaukan, sila po ay nahiya mga kababayan kasi nga inamin talaga ni Marcoleta na totoo yung mga kababayan. Which is, nakita ko po yan sa balita, year 2020 pala yung mga kababayan. So totoo. Siyempre yung mga DDS, ginprotektahan lang kaagad itong si Marcoleta kasi nga tatakbo bilang senador mga kababayan. Ngayon, ngayon itong bill na to na refresh mga kababayan, marami na naman pong makaalala nito. Malaking posibilidad kasi nito po ibubuhayin po ni Marcoleta mga kababayan. Kaya isip-isip po tayo mga Katoliko, o di ba? Tingnan nyo, kaya nga hindi siya nanalo or hindi siya ibinoto ng taong bayan, hindi siya nanalo during nung time po ng eleksyon mga kababayan dahil nga dito. So ngayon, mga kababayan ko, dahil po kumalat at saka bumalik po yung issue na yan, meron din pong history na nalaman po si Ivan na during daw nung 1942 sa year po ng Nazis mga kababayan, meron palang isang Catholic na kung saan talagang hindi siya pumayag na tatanggalin yung crucifix doon sa hospitals. So ang ginawa po ng mga Nazis mga kababayan siya inaristo at siya po ay tinanggalan po ng ulo or pinugutan po ng ulo mga kababayan. Tingnan nyo, isang Catholic nan, ipinagtatanggol niya na hindi tatanggalin at ayaw niyang ipapatanggal po sa mga hospitals yung crucifix. Pero si Marcoleta mga kababayan, tingnan nyo ang kanyang bill, ayaw niya sa crucifix. Pero according sa kanya mga kababayan, kanyang palusot, I'm not sure kung yun ba ay totoo, na depende daw yun, optional daw mga kababayan. Kasi doon daw sa hospitals, meron daw pupunta doon sa prayer area kapag siyempre like for example ang Muslim mga kababayan kasi 'di ba yung Muslim wala silang crucifix. For example po sa INC, 'di ba yung INC ay wala rin po silang crucifix mga kababayan. So according daw ni Marcoleta, depende daw yun daw ay optional. So I'm not sure kung yun ba ay totoo mga kababayan. Doon lang po ito narinig po sa isang vlogger ng DDS mga kababayan. But either way, siyempre pangit pa rin yan kasi nga anti-crucifix bill which is hindi yan magugustuhan talaga ni Sir Ivan. And I'm very sure na hindi na po yan magugustuhan po ng majority ng mga Katoliko mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo babalik dun sa mga mainit na issue mga kababayan, kasi pag-usapan pa rin po natin sila si Joey at saka yung mga DDS vlogger, siyempre good news muna tayo. Kasi meron po mga magagandang nangyari sa Pilipinas natin at dapat rin itong malaman po ng mga DDS mga kababayan. Lalong-lalo na ang mga anti-Marcos. For more details, let's watch this. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang pulong para matugunan ang hamon ng climate change, paglikha ng trabaho, peace and order at iba pa. Lunes, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng Tesla Center Philippines sa Taguig City. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-shift sa electric vehicles na makatutulong sa pagbawas sa epekto ng climate change. Anang Pangulo, tuloy ang hakbang ng ginagawa ng Pilipinas patungong sustainable development sa transport system ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon emission sa mga sasakyan. Nakipagpulong din ang Pangulo kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Labor Department para talakayin kung paano gagamitin ng ahensya ang pondo nito ngayong taon. Martes, nagkaroon naman ng dialogo ang Pangulo at DILG. Doon inutusan niya ang ahensya na ibalik ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Sa naturang pulong din, iminungkahi naman ng DILG na palakasin ang kapasidad ng 911 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga call center at dispatcher. Kasama din ang pagbili ng mga body camera at polcation device ng mga police responder. Samantala sa pulong naman kasama ang Private Sector Advisory Council, Education and Jobs Sector Group, pinatututukan ng Chief Executive sa mga ahensya ng gobyerno at stakeholders ang pagpapalakas pa ng semiconductor at electronics industry. Sabi ng Pangulo, kailangang maitulak ang naturang industriya dahil sa kita ng bansa na maaaring makuha rito, nakahalintulad anya ng kitang nakukuha ng Pilipinas sa pag-e-export ng mga produkto. Isa din sa gusto ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo sa semiconductor locators o mga kumpanya nagpapatakbo sa industriya ng semiconductor. Huwebes, tinanggap ng Pangulo si ADB outgoing President Masatsugu Asakawa sa isang farewell call. Dito kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ng Asian Development Bank sa pag-unlad ng bansa.
Lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan sinabi niya na kung wala ang pag-agapay nito ay magiging mahirap ang sitwasyon ng Pilipinas. Ginawaran din ng Pangulo si Asakawa ng Order of Sikatuna bilang pagkilala sa suporta at serbisyo nito para mapabuti pa ang partnership ng Pilipinas at ADB. Pinangunahan din ng Chief Executive ang 24th NEDA meeting kung saan natalakay ang Philippine Development Report 2024. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng maiparating sa publiko ang mga ginagawang inisyatiba ng gobyerno at maipaliwanag sa kanila ang long-term benefits ng mga nakalatag na programa ng pamahalaan. Kabilang din sa naging direktiba ng Presidente ang pagkakaroon ng komprehensibong report sa hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa food security. Nagpaabot ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim sa harap ng pagunita ng Al-Isra Wal Miraj. Ayon kay Pangulong Marcos, refleksyon ito sa matibay na debosyon at espiritual na katatagan ng mga Muslim. Nangako ang Presidente na patuloy na itataguyod ang malayang pagpili ng relihiyon habang isinusulong ang unity o pagkakaisa tungo sa kapayapaan, pagkakaintindihan at pagkakabuklod-buklod ng bayan. Positibo si Pangulong Marcos na ang Al-Isra Wal Miraj ay magbibigay ng mas malalim na pananampalataya at inspirasyon sa ating mga kapatid na Muslim na mas maging matatag sa kabila ng mga hamon sa buhay. Gamitin aniya ang pagdiriwang na ito bilang paalala na ang tagumpay ay gantimpala sa sipag at pagkakaisa, habang ang sakripisyo, pagkatyaga at pananampalataya ay daan sa pagkamit tungo sa isang mapayapa at progresibong bansa. Tamang impormasyon, yan ang binigyan diin ng Philippine Coast Guard para maunawaan ang katayuan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Imbes na armas at karahasan, edukasyon at impormasyon ang napiling sandata ng National Task Force for the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard kasunod ng paglulunsad ng comic book na pinagmagatang Ang Mga Kwento ni Teacher June. Sa panayam ng programang Prangkahan Na, binigyang diin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na dinisenyo ang nasabing comic book upang ipaintindi sa bawat Pilipino ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Layon din ito na gibain ang mga hakbang ng China kaugnay ng disinformation. Ang issue ng UNCLOS Arbitral Award at ang posisyon ng Pilipinas has to be disseminated to everybody. Not even a lawyer can actually explain to you the position of the Philippines with regard to UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Nagpayag din ng buong suporta ang Department of Education para sa sirkulasyon ng nasabing comic book na naglalaman ng impormasyon sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea, mga batas sa ilalim ng UNCLOS at ang paliwanag hinggil sa 2016 Arbitral Award. Mismong si Education Secretary Sani Angara ang nagbigay ng katiyakan upang suportahan ang Information and Awareness Campaign ng NTFWPS at PCG sa West Philippine Sea. He was really excited on how the Department of Education can support the National Task Force West Philippine Sea in disseminating information about the West Philippine Sea. Pagdating naman sa pondong ginamit para sa pagbuo at pag-imprenta ng nasabing comic book, paglilinaw ni Tariela na walang pondo ng gobyerno ang nagamit dahil nagmula sa private donors ang ginastos na pondo para sa pagbuo nito. Asahan ng mas maraming foreign investors ang mamumuhunan sa bansa. Kasunod niya ng pagdalo ng mga delegado ng Pilipinas sa World Economic Forum Annual Meeting 2025 sa Davos, Switzerland. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang matagumpay at produktibong pakikipag-ugnayan nila sa foreign investors ay lilikha ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino na magpapaunlad pa sa ating ekonomiya. Sa tulong aniya ng pulong, mas napagtibay ng Pilipinas ang potensyal nito bilang isang global investments destination. Nagpasalamat naman si Romualdez at mga delegado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mailatag sa mga dayuhang mamumuhunan kung bakit dapat piliing mag-invest sa Pilipinas. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga Goodyears makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibasan sa inyo, please i-share natin ang ating mga vlogs makabayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo makabayan. Okay, again, thank you so much. At saka speaking sa World Economic Forum makabayan, sa last portion po ng ating good news, di ba nandun po si Speaker
Speaker Martin Romualdez kasi siya po ang ipinadala ni PBBM na kung saan marami pong nakapansin sa kanyang statement mga kababayan, sa kanyang pag-answer sa mga question doon sa nandun po sa host po sa World Economic Forum mga kababayan, maraming bumilib kay Speaker Martin Romualdez. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang pagsagot sa mga question po ng host sa World Economic Forum mga kababayan, mga investors, at dito natin maiko-compare ang pagkakaiba ni Sara Duterte doon kay SMR mga kababayan. For more details, let's watch this. Well, President Ferdinand R. Marcos Jr. has been very, very firm on his policy that we shall not give an inch off any Philippine territory. Having that been said, we celebrate, of course, a rules-based global order, and with the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, recognizing the sovereignty of the Philippines, we stand steadfast with the President's policy in enforcing that. We are very, very blessed to have membership with the ASEAN. And we'll be welcoming soon President Horta and Timor-Leste into that. The multilateralism that you mentioned has worked very well in the ASEAN. ASEAN centrality has been very, very pivotal in maintaining peace and conducting relations that will maintain that peace and the prosperity and the stability that we all seek. Looking forward to the Trump administration, we actually feel that the conditionalities have not changed in any way. So we believe that the posture of the United States vis-a-vis the security and defense agreements will maintain. That is, we have the Mutual Defense Treaty, and we also now have the Enhanced Defense Cooperation Agreement that oversee these types of arrangements between the Philippines and the United States. And as I said earlier, the conditionalities have not changed, so we would expect that the policies would not differ. Well, despite the president being very firm on this policy of not giving up a single inch, we are trying to do every day how to de-escalate all the tensions. We do not want to make these tensions in the South China Sea a definition of the relationship. The definition of the relationship is much wider than these concerns in the South China Sea. We have cultural, we have trade, we have education, we have many, many facets of these people-to-people engagements with China and the rest of the country. So we try to be more multifaceted in our views and in our approach with countries, not just with China, but with the United States. For instance, with the United States, it's not just about aid. We want more trade. We want more investments, and that's why we're here, not just for the United States, but to the whole global community. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Bobo ang puta. Hey! O diba? Kaya yun ni Sara Duterte mga kababayan? Malaking question talaga eh. Diba? Tingnan nyo, the way sumagot po si Speaker Martin Romualdez doon po sa mga host mga kababayan, ibang-iba talaga eh. Walang kodigo yun mga DDS, walang kodigo yun. At pati nga yung mga ibang DDS po ng mga vlogger mga kababayan, yung example sila si Sas kasi napag-usapan lang si Speaker. Okay daw yung sagot ni Speaker. Ibang-iba talaga mga kababayan. So malaking tanong, kaya ba talaga ni Sara Duterte ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Napakalayo niya dito kay PBBM, napakalayo niya dito kay Speaker Martin Romualdez na sumagot doon sa mga investors mga kababayan. Kapag si Sara na, malulugmok sa problema ang Pilipinas, di ba? Okay, so isa naman natin. Nandyan po si Expedita Hakama, Johnny Poyong, Lolita Lopez, hi to Adaldit Pasamonte, Sally Awitan, isatat natin si Jemson, si Jembo, si Jeriel, and Regine Abadawi Cebu, greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Julieta Avenio, nandyan rin po si Devi Orduna.
Hi to Lenlin Neff, Pink Lover from Dubai, Brian Baltasar, nandiyan rin po si Bergie Vale, Felicidad Solitas, Ninita Umali, nandiyan rin po si Bug Kahoy J, hi to Leonida Wibrets, Agapi Jan Lagon, Amelia Hugo, Sylvia Moya ng Sorsogon, Chris Tapa of Philippines, Pilipinas kung mahal bayan ko. Nandiyan rin po si Gregorio Marcelo o retired PNP Colonel. Hi to Joliet Sonakawa and Gist of Tove from Calamba, Laguna. Okay, so segue muna tayo ng konti mga kabayan. At saka siya nga pala, this coming tomorrow na nga pala, January 31 makabayan, yung impeach Sara rally doon sa People Power Monument na kung saan yan po ay pangungunahan ni Senator Trillanes. Okay, so tomorrow na po doon sa People Power Monument, 9 a.m. in the morning mag-start yung impeach Sara rally makabayan. And actually, dalawa po yan. Dalawa po yung rallying mangyayari sa EDSA makabayan. Ang isa, doon po sa area ng EDSA Shrine. Ang isa kasi yung sa EDSA Shrine kasi makabayan, iba yung pagsisigaw doon eh. Iba kasi yung isisigaw doon. Kundi, pananagutin daw si PBBM and also ito pong si Sara Duterte. Pero doon po sa People Power Monument, purely impeach Sara rally makabayan. Okay? So tomorrow, January 31, 9 o'clock in the morning makabayan. So anyways, pag-usapan natin, segue yung konti kasi meron pong nag-viral makabayan. And I'm very sure that some of you or baka kayo na pong lahat makabayan, nakita nyo na po yung nangyari doon sa Surigao City or sa Surigao del Norte makabayan. Diba meron pong nagkalat doon? Meron pong tribo doon na makuyatang sinto-sinto makabayan. At saka maraming nagalit eh. Ginawa nga silang memes makabayan. Anong issue na yan, Sir Ivan? Ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong viral na ito, well actually nung una makabayan, hindi ko naman ito pinansin. Pero siyempre ngayon ay viral na ito, unang-una hindi ko siya na-recognize makabayan. Itong tribo na to, tinatawag po ang kanilang grupo na Tribe Federal Government in Philippines yata yun if I'm not mistaken. Tribe Federal Government Philippines. So ito muna ang ating unang video makabayan. And after that, isunod-sunod natin kung ano ang nangyayari doon. For more details, let's watch this. And today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the quintal money which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands, release the money with our Lolo Aram, Raja Sulaiman. And besides, this is not your time. This is the time of the superpower of the divinity, wherein this is the moment we declare the divine monarchy at the same time, absolute monarchy in all over the global earth. Divine monarchy, global, and all the absolute power and authority, and at the same time. Okay, so hindi ko lang ito binansin nung una makabayan. Kasi nga, the same yung tema. For example, naalala ba natin yung sa Zion Money makabayan? Yung Zion Money. Di ba, the same po yung tema. Meron silang sariling pera at saka alam na ho natin yung kasunod doon. Alam rin po natin po yung storya ng Zion Money makabayan. Ngayon, itong nagsalita, ang kanilang Queen Elizabeth III na makabayan, ang kanyang totoong pangalan, siya si Bay Lourdes Licrata yata siya, Bay Lourdes Licrata Infante. Siya ay nag-viral makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga lumala eh. Ang claim ng kanilang tribo makabayan kasi yung pinagtirikan po ng mga establishmento dyan sa Surigao City, Surigao del Norte, na kung saan yan daw ay ancestral area makabayan. So, kung sino mang nandyan po ng mga establishmento, either public or private makabayan, talagang obligado na magbabayad dito ng tax sa kanila. At kapag hindi ka susunod sa kanilang palisiya makabayan, sa kanilang gusto, ipapadlak
ang inyong tindahan. Kaya nga meron nangyari na nagkaguluhan doon mga kabayan, viral na viral talaga eh. Ginulo nila yung Surigao. At para po maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo yung balita mga kabayan. For more details, let's watch this. Nagbanta ngayon na si Bae Lourdes Latraca Infante, isa sa mga leader ng Federal Tribal Group of the Philippines, na babaha ng dugo sa Surigao City kung hindi papalayain na ng Surigao City Police Office ang inaresto nilang isang miyembro kahapon. Sa kanyang inilabas na video message, nagbigay ito ng ultimatum sa mga business establishment na kailangang kusa silang magsasara sa loob ng 72 hours dahil babaha ng dugo kung hindi papalabasin ang kanilang miyembro. Hinamon pa nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na pumunta ng Surigao City at dalhin ang buong pwersa dahil hindi umano matatablan ng itak at barila ang kanilang tropa. Tandaan nyo to! Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours! Magsara na kayo sa ginawa nyo! In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours! O, diba? Binigyan niya ng 72 hours si PBM mga kabayan. Gonggong talaga eh. Kasi hinuli ang isa sa kanyang membro ng 74 Spirit Forces mga kabayan. Bakit? Kasi meron dalang itak. Alam mo natin, di ba, election ban mga kabayan, bawal na bawal ho yan. At kasi yung kanilang membro ay nangharasin po sa lugar mga kabayan at muntik rin pong inatake yung kapulisan natin. Kaya hinuli siya, dinala siya doon sa police station. Ngayon, galit na galit ang kalang queen na si Queen Elizabeth or yung itong si Infante mga kabayan. Pinagbantaan niya si PBM, tas according pa sa kanya mga kabayan, hindi daw matatabla ng ng baril, hindi daw matatabla ng itak ang kanilang grupo mga kabayan. Tingnan nyo gaano kasinto-sinto to. At just ipakita ko sa inyo mga kabayan yung buong kabuuan na kanyang pag-call out kay PBM. For more details, let's watch this. Ayan, God is Justice po. Ayan, Ferdinand Marcos Jr. President. Magandang hapon po dyan. Opo. Ay, pakiayos po itong panggoberno nyo po dito sa Surigao po. Dahil kayo po ang may responsibility nito. Dinampot po ang aking member na isa ka 72 spiritual po. Dinampot po ng mga polis po dito sa Surigao po. Opo. Na walang due process po. Na ang due process po, andito po yan under management sa Federal Tribal Government of the Philippines po. President. Opo. In 72 hours po. Pakiayos po ang Surigao po. Ferdinand Marcos Jr. President po. Nasaan na po kayo mga sundalo? Sundalo sa Panginoon. Ang ina-acknowledge ko po dito, military lang po. Dahil kayo ang aking forces na once na kailangan ko ng assisting po, na kayo ay mag-assist lang po. Dahil ang panggoberno dito ni Mayor Dumlao, hindi na nila ma-govern ang sarili po nila sa injustices po. Inutusan ko po ang aking 72 spiritual po forces sa pagbili po ng tubig ng mineral po. Bakit dinampot nila na walang legal documents po, walang due process po? Para padlakan ang lahat ng establishment, kaya in 72 hours, magpadlak na kayo! Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member official! Gusto nyo magbaha ng dugo! Tandaan nyo to! Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours! Magsara na kayo sa ginawa nyo! In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours! Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. In 72 hours na to, gawin mo! Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yon. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay, si Dylan, dyan sa Inedine. Opo. Yan, anuhin mo ngayon, si Dylan dito, ang barangay. Opo. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Opo. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform ito na po live, Ferdinand Marcos.
Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng dokumescope. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto nyo? Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Nakakahiya kayo. Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom? Hindi nga kami takot dito magutom. Tingnan nyo, sinto-sinto makabayan, hinamon niya si PBBM, ipapadala daw yung buong forces, buong pwersa ng gobyerno natin, ipapadala sa kanya. Diba sinabi niya, only 72 spiritual forces ang hawak niya makabayan, 72 lang lahat, papadalhan niya ng isang batalyon po ng gobyerno natin, ng mga military makabayan, ubos yan! 72 lang lahat sila makahabayan. Tingnan nyo, gunggong talaga eh. Tapos binibigyan pa niya, pinagbabantaan pa niya si PBBM. That is not good talaga. Pangit ho yan ate. Hindi maganda ang ginawa mo. Isipin nyo lang po, mismong taga Surigao City, hindi sila pinapaniwalaan dito. How much more yung ibang tao makahabayan? Diba? Nakakatawa talaga eh. Tapos dahil po siya ay galit na galit makahabayan, ang kanyang Facebook account ay tinanggal. Bakit tinanggal po ang kanyang account makabayan? Kasi nga pinagbantaan niya si Meta, kakasuhan niya makabayan. For more details, let's watch this. Sino ang hari nito sa internet? Si Meta? Kontrolado ni Meta? Umayos ka, Meta. May kaso ka sa pinagagawa mo dahil sa pira-pira lo. At ito pa, pati rin po yung McDonald's sa Jollibee makabayan. Kasi according sa kanya, ayaw daw ng pagkain. Pero nawagan siya ng Jollibee at saka McDonald's makabayan. For more details, let's watch this. Hindi pagkain ang gusto ko. Hindi pera. Hindi pagkain po. Meanwhile, Jollibee, McDo, dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po. Pagkain lang po. Artistahin pala tong si Infante makabayan. So what do you think po dito sa tribo nila? This is Federal Tribe Government of Philippines makabayan. So please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Nestor Potian from Norway. Hi to Angelita Holsanger, Felma Cabato, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Jason Ramos, Kaloyal Miles Tan, Ashen, Francia Bars from Germany, Nordwestfalen. Hi to Josephine Gallego, Floriano Galapon, and hi to Neil Sapio from Consolacion, Cebu. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Totoo bang nagagalit na si Senador Bato kay Pangulong Marcos? Or nagagalit na sa administrasyon? Ito'y matapos nga po yung pinakahuling pahayag ng DOJ at ng Malacanang na sila'y makikipag-ugnayan na at meron ng ginagawang ugnayan ang pamahalaan sa International Criminal Court. Kahit na limitado ang mga issue na topic, pero yung ugnayan na yan ang ikinababahala ng kampo ni Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Dahil sila po ang merong mga problema at kasong kinakaharap matapos mag-file ng mga kaso na crime against humanity ang mga Pilipino noong pang 2017. Okay, 2017, ilang taon na po. Hindi pa gaanong malinaw. Pero ngayon nagkakaroon ng linaw dahil nga po may pahayag na ang DOJ at ng Office of the President na nakikipag-ugnayan na sa ICC. At kanila nga daw pong tutulungan pa pagka mayroong warrant of arrest na ipinapakita ang Interpol kung sakaling yan ang gagamitin ng ICC para arestuhin ang Duterte at Bato de la Rosa. Kaya kung sinasabing galit na ba si Bato? Kasi parang sinasabi niya doon sa isang interview na
mahina daw na leader ang ating Pangulo. Nagbabago raw ng mga sinasabi. Kaya ang tingin niya ay mahina. Aba, mukhang ang gusto yatang palabasin ni Bato kung ano ang sinabi sa kanya ng dating Pangulo na mag-relaxan tungkol sa isyong ito. Akala niya pangahawakan na yun. Iyan ay noon siguro una at pangalawang taon. Pero ngayong pangatlong taon na ng Marcos administration, iba na po ang galaw ng ating Pangulo. Kung yung mapapansin, lately ng mga statement niya, sunod-sunod na ang tinatamaan ay kampo ng mga Duterte o pro-Duterte. Dahil nga po sa umapaw na yung salok ng sobrang paninira ng mga Duterte at kanilang followers sa administrasyon ni Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya. Dahil nga doon sa pinagbantaan ni Sara Duterte ang buhay ng Pangulo, ang kanyang asawa at ang kanyang first cousin na Speaker of the House. Okay? At marami pang mga sinasabi. Ang pinakahuli yung inakusahan na invalid daw yung budget for 2025 dahil pinirmahan blanco. Sinabi na nga ng Malacanang na pagsisinungaling yan dahil hindi naman blanco ang kanyang pinirmahan. So kung yan ang mga maaaring dahilan ng lately na pahayag ng Pangulo na nag-iiba na. Dahil alam niyang patuloy na umaabuso, enough na, sobra na ang 2.5 years na pang-aabuso, paninira ng mga Duterte at kanyang followers sa ating administrasyon. Kaya ngayon po ay nagbago. At hindi naman talagang maiiwasan ng Pangulo yung issue tungkol sa ICC dahil ang complainant ay mga Pilipino. Yun namang issue ng impeachment, kaya nga sinabi niya. At sinabi ng Executive Secretary Bersamin, hindi pinagbabawal ng Pangulo, hindi inutusan ng Pangulo ang Kongreso at Senado na huwag ipairal ang impeachment. Kasi yun ay alam ng Pangulo na trabaho, mandato, sinumpaan sa saligang batas ng mga Congressman at Senador kasama yung pagsunod sa saligang batas at nakapaloob doon ang impeachment kapag ka mayroong nag-file ng impeachments against impeachable official na katulad ng ginawa ng civil society at marginalized sector at mga kaparian at abogado nag-file ng kaso against Sara Duterte, betrayal of public trust. So ayan po yung sunod-sunod. Nagbago ng bahagi ang Malacanang tungkol sa ICC. Nilinaw na hindi niya pinipigilan ang impeachment. At ito nga yung pangatlo na kanyang galaw ngayon. Yung may tuturing na kasama sa top 5 o top 10 na pinanggigigilan ni Duterte ang mayor ng Iloilo dati na si Mayor Jade Mabilog ay binigyan ng executive clemency ni Pangulong Marcos. Pinawawalang sala ang lahat ng mga harassment na ginawa at kasong inilabas sa kanya, especially ang administrative case. Kaya siya natanggal na mayor ng Iloilo. Ayan po yung sunod-sunod. Okay? Na nangyayari na itinuturing ko malaki na ang ipinagbago o pinag-iba. At yung pinagbagong yan at pinag-ibang yan ni Pangulong Marcos ay pabor sa mga Pilipino. Pabor sa majority ng Pilipino. Dahil nung araw pa, base sa aking monitoring dito sa aking channel at sa iba pang mga channel. Okay? Sa social media, galit na ang mga tao, nagtatampo yung mga tao kapag laging mabait at hindi umaaksyon ng Pangulo sa pang-aabuso ng mga Duterte supporters at camp nila. At ngayon po, ibang-iba na ang galaw. Si Bato de la Rosa, hindi na niya pwedeng panghawakan. Yung naunang sinabi sa kanya na pwede siyang mag-relax dito sa isyong ito. Ngayon, hindi na pwede kasi makikipag-ugnayan na ang Philippine government. Ngayon, may tampo at may batikos na si Bato. Ayan po ang nangyayari. So, lalakas pa ba ang pagtutol ng Duterte, Bato, group or followers at sila mismo sa posisyong ito ng pamahalaan? Malagay ko hindi na. Kasi ito yung gustong-gusto. May suporta ang mamamayang Pilipino sa policy at ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Ito yung matagal na lang hinihintay na magbago, magpakita ng tapang, magpakita ng matinding mga statement at paniniwala. Mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya, especially ang mga complainant before ICC at yung mga politikong naharas noong nakaraang administrasyon. Ito na yung galaw ngayon. So nakikita ko po, titindi pa ang mga magiging statement ng Malacanang, ang kailang gagawin. Kasi nga, sa aking description
na puno na ang salok, umapaw na, kinakalos na dahan-dahan sa pagpapatupad ng batas. Yan ang tandaan natin at maganda. Rule of law, walang harassment, walang personalan, issue lang. May batas dapat pairal, managot ang dapat managot. Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Hindi pagbabanta sa kalaban at sumisira sa kanya. Hindi personal. Pag may complainant, ini-entertain, iniimbestigahan at pinakakasuhan. At yung mga dating kaso ay tuloy-tuloy po yan. Kaya asahan nating dadami pa ang mga kaso ng mga Duterte dahil marami pang ongoing investigation, not only ICC, kahit dito sa atin. Meron pang disbarment na alam kong wala namang kinalaman ng Malacanang. May mga disbarment petition against Sara Duterte. May disbarment petition against Digong Duterte. Kasama yan. Naku, matitindi po ang ground. Kung yung ibang abogado nagmumura lang na disbar Yung ibang abogado kung ano lang naging problema na disbar Ito ang pinag-usapan, crime against humanity. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Pagmumura at paglalait, pambabastos sa punong ekotibo nitong mag-amang abogado. Ayan po ang dating yan. Yan po yung mga basic o yan yung ground na dinala sa Supreme Court. Hindi po ito fake news. Puntahan nyo at tanungin nyo yung mga nagpetisyon before Supreme Court sa issue ng disbarment. Yan ang kanilang daladalang ebidensya. Doon naman sa DOJ, ayun ang iba't ibang kaso. Hindi pa nga ho tapos ngayon Kung ano talagang mga kaso ang pwedeng i-file ng DOJ after mag-imbestiga NBI doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo na ginawa ng pangalawang Pangulo. Only in the Philippines, Sara Duterte ang gumawa nun. Hindi may deny. Authentic yung record, press conference, pati nga yung mga vlogger, inimbestigahan din. Kasi kaya ng NBI. Okay, so kasama rin po natin si Trinidad Lozano, Felicitas Manibog, Osborne Gislani. Nandiyan rin po si Bong Yu, Romeo Bersabe, Shunicio, Teresito Lu, Jodes Domya, Espanya. Isyata rin po natin si Nonsky Pasamonte, Daniel Galarpez, Tess Tumaliwan, JRN, Derek Erwina Argilies. Nandiyan rin po si Victor Robin, Weng Salvatierra, Nida Ichhaka, Gareth Batarina, Gorgonya Angala, Namnama Jakalni Digay, Haitsua Anisito Kumabig, Miranda K. Neth, Boboy Elmido Costin Sadugyo. Nandiyan rin po si Carlo Coscoliela, Haitsua Joliet Caramel Nan Migoro, Josephine Abiba, Merna Borromeo, Rijak Alvarez, Evelyn Garcia, Nim Lagaso, Haitsua Maribel Orbina, Rica Noses, Felisa Liano, Percy Shalana, Shimizo LV, Ivy Alfonso, Beauty Bernaventura, and hi to Shimizo LV. Okay, so mga kababayan ko, yan natin mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin ng bagong buhay at umaga. Tinatanaw namin ang buong araw na ito na punong-puno ng pag-asa. Nakikiusap kami na sana samahan mo kami sa aming paglalakbay nang di kami maligaw ng landas sa buhay. Huwag mo kaming hayaang manghina sa mga oras na dumaraan kami sa pagsubok sa buhay. Sa halip, pagkalooban mo kami ng lakas upang kayanin namin ang mga ito. Maging tapat at totoo nawa kaming katiwala at di tuso. Maging gabay ka nawa namin tungo sa maayos at payapang buhay. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.